Mahigit 243 billion pesos ang alokasyon para sa unprogrammed appropriations na inaprubahan ng Bicameral Conference Committee o BICAM sa 2026 National Budget. Kabilang sina Akbayan Party List Representatives Percy Sendanya at Shell Jokno na kumukwestiyon sa unprogrammed appropriations o UA. Tumutukoy ang UA sa mga proyekto o programa na mapopondohan lamang kung may sobrang kita ang gobyerno o kung may pumasok na tulong o utang mula sa ibang bansa o institusyon. Kontrobersyal ang UA dahil sa paglobo nito sa mga nakalipas na taon at dito rin umano nanggaling ang pondo sa mga maanumalyang flood control projects. At syempre, parang zombie, nagbabalik from the dead ang unprogrammed appropriations. Nakagawian ng mahirap mawala. Ganyan naman inilarawan ni House Assistant Minority Leader Jokno ang 243 billion pesos na halaga ng unprogrammed appropriations na inaprubahan ng BICAM. Samantalang si House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima patuloy na kwestiyonin ang legalidad ng unprogrammed appropriations at binanggit ang posibilidad na makarating pa ang issue sa Korte Suprema. Ipinahayag naman ng makabayan lawmakers na hindi sila boboto ng pabor sa 2026 General Appropriations Bill oras na isalang na sa plenaryo ng Kamara para sa ratifikasyon. Dahil bukod sa unprogrammed appropriations, nananatili pa rin sa 2026 budget ang iba pang questionabling items gaya ng para sa pork barrel, patronage politics at iba pa. Nasa kabila ng mga pangako na reform budget ito ay nananatiling intact pa rin yung pork barrel system, yung sistema ng mga alokasyon sa mga kongresista at maging sa mga senador ay nandyan pa rin, no? Both para sa infrastructure at para sa ayuda. Nandyan pa rin yung pork barrel system. Nakita natin, may translations to sa education at sa health, no? Bakit kailangan pang lumapit ng isang nangangailangan ng serbisyong medikal sa isang politiko para makakuha ng guarantee letter when itong pondo na to pwede na ma-accommodate sa programs at directly i-assign sa isang ospital, for example. Inaasahang sa December 29 na mararatipikahan ang BICAM report para sa 2026 budget sa dalawang kapulungan ng Kongreso at isusumite sa Pangulo para lagdaan ito at maging isang ganap na batas. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.